Kuya Juan, bukod sa tire pressure, ano pa ang dapat i-check natin sa gulong? Siyempre, bago nga tayo bumiyahe, kailangan alam natin kung manipis na or makapal pa yung goma ng gulong natin. Sa pag-test, meron tayong tinatawag na piso technique. Yan. Siguro yung iba narinig na natin to kasi parang bata pa lang ako, meron ng piso technique eh. Kasi merong tool para malaman talaga yung tamang kapal ng gulong natin. Pero hindi tayo lahat ay may access sa tool na yun. Pero sigurado ko, lahat tayo may access sa piso. At yung piso technique na yan, hindi yan basta-basta nilalapat sa trading. Pakita ko sa iyo, Kuya Bray. Ay, sige. So, itong piso technique na to, yung iba kasi, kahit saan na lang, nilalapat yung piso. Mali yun. Sa parte ng gulong natin, meron tayong tinatawag na TWI or yung Tire Wear Indicator. Yun yung pinaka-perfect spot kung saan natin dapat i-check yung kapal ng gulong natin. So, sa lahat ng mga codes na nakikita natin sa gulong, hahanapin mo lang yung initials. Maliit lang yung Kuya Brian, ayun o, TWI. Ayun. Yung iba naman, TW. O kaya naman, yung iba, arrow lang. Arrow lang na nakaturo na ganun. So, ayan, nakikita mo, Kuya Brian. Pag nakita mo na yung TWI na yan, susundan mo lang yan papuntang gitna. So, ito na siya, di ba? Sinundan natin papuntang gitna. Meron ka may kitang, di ba, ito parang hiwa na ganun? Merong parang konting humps sa loob. Dun ka ngayon gagamit nung piso technique. Hindi dito, pero kundi dun sa humps kung saan nakaturo yung TWI o yung Tire Wear Indicator. Ganyan siya. So, ang mangyayari niyan, Kuya Brian, yung nakikita mo yung year ng piso, isasakto natin yan doon. Yan. So, dapat sa piso technique natin, pag ang year ng coin mo ay natatakpan or lumulubog dun sa TWI section natin, ibig sabihin makapal pa yung gulong. Pero kapag yan ay nakaangat na, kahit na makapal pa yung ibang parte ng gulong mo, ibig sabihin ng yan, pagitin na siya. Magandang technique yan, ha? Hindi ko alam, akala ko kahit saan yan pwedeng, yung pala, hanapin mo lang yung TWI. Yes, hindi siya kahit saan. Oo. Tapos susundan mo siya, papunta sa gitna, at may kita mo doon, meron doon na nakausli na, hindi siya kagaya nitong hiwang diretso. Parang may humps siya ng May hump konti. siya. Gusto mo ipapatong yung piso. Ano na technique yun? Siyempre, after ng piso technique natin, Kuya Brian, check din natin yung gilid or yung lining ng gulong natin kung merong mga side na pudpud. Kasi itong gitna, maaaring makapal pa, pero ito, may mga pudpud na. Double check na lang natin yun. Huwag silang magbiyahe. Pwede pang magbiyahe, pero let's say papunta ka na sa pinakamalapit na bilihan ng gulong, o kaya papunta ka na sa vulcanizing para mas magawa ng remedyo. Pero kung babiyahe mo ay mahaba ang biyahe na, hindi ko na ma-advise yun. Bukod po doon, ano pa po? Siyempre, physical inspection pa rin bukod sa mga pudpud, sa piso indicator natin. Tingnan natin, baka naman minsan hindi natin napapansin, may mga nakabaon na pako, na screw. Hindi lang lumambot yung gulong, hindi siya naging flat kasi nga nakabaon pa siya. So kapag may mga nakabaon na ganun, meron na yung risk na anytime pwedeng sumabog yung gulong or anytime pwedeng mag-wiggle rin habang umaandar ka. Kaya physical check pa rin ng buong gulong na dapat walang anything na obstruction na kabaon dun sa gulong natin. Hindi sakay kagad, no? At patakbo. Tama.